Mateo 1:18-21. Ito ang naganap ng ipanganak ni si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ay ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita na ating pagbubulay-bulayan. Kapatid, sa umaga pong ito, ano ba ang iniisip nyo ngayon? Yan. Ano ang inyong pinag-iisipan ngayon? Ang sabi po ng talata, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose. Alam nyo, marami po tayong karanasan sa buhay na talagang napapaisip tayo. Tumitigil muna tayo sandali, o kaya ay napapatahimik tayo sapagkat hindi natin alam kung bakit nangyari ang isang bagay. Marami tayong ganyung mga pagkakataon. Itong pagkakataon pong ito, si Jose, no? Tingnan po natin, siya po ay napaisip, pinag-isipan niya ang kanyang gagawin. Sapagkat ang kanyang kalagayan ay isang hindi ordinaryong karanasan. Siya po ay malapit ng ikasal, at sa kanilang tradisyon, tila sila'y mag-asawa na. No? At sa kalagayang ito ay hindi magandang karanasan para sa kanya dahil bago siya ikasal, ang kanyang mapapangasawa na si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Hindi niya pa alam kung bakit, pero yung matagpuang nagdadalang tao, ang iyong mapapangasawa, ay hindi magandang bagay para sa kanya yon. Una, sa kanya bilang lalaking mag-aasawa. Pangalawa, hindi maganda sa kanya dahil si Maria ay kanyang minamahal at matuwid na tao si Jose, sabi ng Biblia, hindi magiging mabuti para kay Maria na siya po ay matagpuang nagdadalang tao na hindi pa siya nakakasal. Yun po ay isang parang katumbas na ito ng kanyang pangalunya, no? Dahil nagdalang tao ka nang hindi ka pa nakakasal. Kaya mas matindi ang parusa para kay Maria. Kaya para kay Jose, yung sitwasyon po na iyon ay hindi mabuti para sa kanya at hindi mabuti para kay Maria. Kaya talagang napaisip ito si Jose. And there are times, di ba mga kapatid, dumarating tayo sa punto na tayo po ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Nabigla ka sa isang pangyayari sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan, sa isang balitang tinanggap mo, at sa balitang iyon hindi good news, bad news para sa atin. At talagang mapapaisip tayo. And there are really times na ano bang gagawin ko, anong hakbang ang dapat kong gawin. Napapaisip tayo mga kapatid. Anong iniisip mo ngayon? Ano ang pinag-iisipan mo ngayon? Ano ang hakbang na iniisip mo sa mamayang maghapong ito, bukas, at sa iyong kinabukasan? Anong pinag-iisipan mong gawin sa darating na 2021? Sabi natin matatapos na naman ang taon. Ngayon po ay December 18. At ilang araw na lamang, tayo po ay lilipat na uli ng panibagong taon. Kalain niyo yan, po? After ng atin pong 9 months na quarantine at pang-10 buwan na ito, tapos matatapos na ang 10 buwan na tayo po ay nasa ganitong kalagayan. Anong gagawin mo ngayon? Anong pinag-iisipan mo hakbang sa mga darating ng panahon? Para kay Jose, ang kanyang iniisip ay mabuti. Ano po? Ang kanyang iniisip na nahiwalayan si Maria ay mabuti. Ang plano niya, hiwalayan ng palihim si Maria. Kasi yun ang makakabuti para kay Maria. Dahil yung matagpuan si Maria na nagdadalang tao ng walang asawa
ay malaking parusa. Pero kung siya po ay nagdadalang tao na hindi pa siya nakatakdang, walang tutukoy na mapangasawa, mas gagaan yung kanyang parusa. Kaya ang plano ni Jose, mabuti yung kanyang plano, yung kanyang pinag-iisipan. Pero sabi dito, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, no? Tandaan natin ito tandaan po natin sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Habang pinag-iisipan natin ang ating mga hakbang, habang meron kang pinaplano sa buhay mo, mamaya, bukas at sa taong darating, tandaan natin ito, ang Diyos ay mayroong itinuturong gabay at tinuturo sa buhay natin. Dahil habang nag-iisip si Jose, sabi ng talata, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. God will send His angel, God will send His messenger or His message. Maring hindi yung anghel niya, maring si pastor, maring sa kapatid, maring sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. God will guide us. Ano bang hakbang gagawin natin? Habang pinag-iisipan natin ang ating mga plano, magbibigay ang Diyos ng mga karunungan, kaalaman, gabay sa mga bagay na ihahakbang natin sa kinabukasan. Sabi ng talata, nagpakita ang anghel, sabi ng anghel sa kanya, sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. There are times, tandaan po natin to, may mga plano tayo, may iniisip tayo na hindi iyon ang iniisip ng Panginoon para sa atin. Meron tayong mga iniisip na ito yung gusto nating gawin, pero meron ipagagawa sa iyo ang Diyos na iba. Kaya habang pinag-iisipan mo isang bagay, God may redirect you, ituro ka ng Diyos sa mas mabuting plano niya kaysa mabuting plano mo. Ayan. Minsan meron tayong mga mabuting plano, pero tandaan po natin to, higit na mabuti ang plano ng ating Diyos. And God will redirect you. Ituturo niya sa iyo ang mas mabuting plano ng ating Panginoon para sa iyong buhay. Ang plano ni Jose, hiwalayan si Maria ng palihim. Pero sabi ng anghel ng Panginoon, huwag kang matakot, napakasalan si Maria. The other way, no? Kung ang plano ni Jose ay pakanan, sabi ng Diyos, dito ka sa kaliwa. Hindi yung pagtakas, hindi yung paghiwalay. Ang gawin mo, pakasalan mo, ituloy yung pakasalan si Maria. And remember this, kapag dinirect ka ng Panginoon, una, God will redirect you to His plan. Pag dinirect ka na sa kanyang plano, tandaan natin ito, He will explain to you His plan. Ipapaliwanag niya sa iyo ang kanyang plano. Bakit kanya nilagay sa panibagong direksyon ng iyong buhay? Dahil sabi ng anghel kay Jose, sapagkat ang sagot dinadala niya ay mula sa Espiritu. Ipiniliwanag ng anghel kung bakit niya kailangan pakasalan si Maria. Pinaliwanag ng anghel bakit hindi itong gusto mo ang gawin mo itong gusto ng Panginoon. Kung bakit. And remember this, if God will direct you into something that is His will, ipapaliwanag sa inyo ng Diyos yan. Bibigyan kanyang karunungan bakit ito ang dapat mong gawin. Kaya po yung mga gandang makita natin na hindi tayo hayaan ng Panginoon na tayo po ay lumakad sa kawalan, no? Lumakad sa hindi walang kasiguruhan. Ang paglakad natin sa direksyon ng Diyos, tandaan po natin ito, ay direksyon na mayroong patutunguhan. Kaya yung sabi niya, may dahilan kung bakit ka nilalagay ng Panginoon dyan. And listen to this. Kaya ka nasa buhay mo ngayon, yung direksyon ng Diyos sa iyo, may magandang plano ang Diyos sa iyo. At mayroong dahilan ang Diyos bakit nandyan ka sa sitwasyon na iyan. And remember this, yung plano ng Panginoon, yung makabubuti sa atin. Sabi ng anghel, magsisilang siya ng isang batang lalaki. Pinakita kung bakit. At sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pinaliwanag ng anghel, huwag mong gawin yung plano mo, itong gawin mo. At itong gagawin mo, ito ang dahilan yan, may dahilan ng Diyos dyan. At sa dahilan na yan, may mabuting mangyayari. Tandaan natin to. Idadirect ka ng Diyos sa kanyang plano, sa kanyang kalooban, at pag pinakita niya kanyang kalooban, ipaliliwanag niya kung bakit ito ang kanyang kalooban, at tandaan natin, sa kanyang kalooban, may mabuting mangyayari sa kinabukasan. Kaya sa kalooban ng Panginoon sa atin, if we are walking right now sa kalooban ng Panginoon, may magandang mangyayari sa buhay po natin. Katulad ng nangyari kay Jose, pinakasalan niya si Maria, no? Pinakasalan niya si Maria,
Naunawaan niya bakit nagdalang tao si Maria. Anong bandang huli sabi niya, ililigtas niya kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang sanggol na dinala ni Maria, ang sinilang na tagapagligtas ng sanlibutan ito. May plano ang Diyos sa'yo, kapatid. And anong pinag-iisipan mo ngayong plano? Kung meron kang plano, hingin natin, Lord, ano po ba ang direksyon mo sa buhay ko ngayong umagang ito? Ipaliwanag mo po sa akin, dahil naniniwala po ako, ito ang mabuti para sa buhay ko sa kinabukasan. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang pagbubulay-bulay ng salita ng ating Diyos. Sa Diyos ng kalulatian, sa Diyos ang karangalan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na kami po ay muli mong pagsamasamahin. Salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng amin pong mga iniisip, pinaplano, binabalak sa buhay na ito. Ang aking dalangin, tulungan mo ang bawat isa sa amin na makita po namin ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Yung direksyon mo kung saan patungo ang buhay na ibinigay mo sa amin. Dalayan ko, Panginoon, kayo po ang aming Diyos na magdiwanag sa aming buhay at makita po namin ang mabuting mga bagay sa buhay po ng bawat isa. Purihin ka. Salamat po sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.